Good morning mga kabentatista natin dyan at mga kapadyak. Today gusto ko lang i-share sa inyo ang aking first road bike project. So guys, simulan natin ang ating content sa isang tanong. Ano ba ang mas maganda kung mag-assemble ba tayo or bumili na lang ng brand new? So sa akin kasi guys, yung budget is hindi ganun kalaki at hindi naman yung pa unti-unti lang. So mas pinili ko yung mag-assemble. So nagsimula ako sa paglilista. So ito guys, ito yung unang tip ko sa inyo. Ilista nyo yung mga dapat nyong bilhin. So pwedeng online or mga buy and sell, mga surplus. So ang sigurong dapat nyong i-consider is marunong ba kayong mag-assemble? So yun yung una. Kung hindi kayo marunong mag-assemble, so huwag nyo lang ituloy guys. Yun yung may papayo sa inyo. At pangalawa siguro ay yung mga tools na gagamitin. So kung wala kayong mga tools, hindi nyo rin siya mabubuo. Sayang lang yung mga nasimulan nyo. So ano nga ba ang advantage guys kung sakaling kayo ay matuloy mag-assemble? Siguro ang advantage lang ito is makakapili kayo ng mga parts na pwede nyong ilagay. So kung titingnan nyo kasi itong aking nabuong road bike, so naka Phantom Explorer tayong frame. So kung bibilhin nyo ito ng brand new, is naka mga 7,000 to 8,000 siguro ang kanyang price sa ngayon. Pero kung mapapansin nyo guys, yung mga nakakalagay ng pyesa is hindi pa ganun kaganda. So tulad na lang nitong yung fork niya. Kadalasan sa Phantom Explorer, yung mga unang labas nila is steel fork lang siya. So itong sa akin ngayon na nalagyan ko ng alloy fork na galing pa sa Giant. So na-repaint ko lang siya ng color black. So isa pa doon yung seat post niya. Yan, steel din. Tapos yung mga derailleur, mga ating front derailleur, tsaka yung ating rear. Kadalasang nilalagay na doon is yung brand ng Sunrun. So, ewan ko lang guys kung maganda na sa inyo yun. So, sa akin, ang kinuha ko ay nasa budget naman. Mura pero nasa branded naman siyang version. So, ang kinuha ko ay ang Shimano Tourney TX. So, Shimano Tourney TX din yung rear derailleur niya. Kaya kahit pa paano, pwede nating pagtyagaan yan guys. So yung hub nitong sa akin, so alloy na. So dito ang nakalagay, Shimano. So Shimano TX500 cassette na yung nailagay ko dito. Sa front and rear natin. So stainless spoke na rin. So yung rim niya, naka double wall na. Tapos yung isa pa nga pala guys, no, yung aking brake caliper, no. Short reach na siya. So kung mapapansin nyo guys, kung bibili kayo ng bagong Phantom, yung fork na nakakabit doon ay long reach caliper pa. So mas maporma itong short reach. Yan, mas babagay siya at medyo hindi na siya nakatingala. Bababa siya ng konti dito. So short reach na kasi siya. So yung crank nito guys is naka ano na siya, 50 by 34 by 2. So
Siguro kung yung sa nabili niyong brand nyo, minsan kakabit na dyan yung tatlo pa, by 3 pa. Tapos yung sa aking rear hub, cassette type na siya. So, makapamili ako ng cogs na pwedeng ilagay. Siguro kung yung sa brand new, parang thread type pa yata yung nandun. Tapos yung mga hubs niya is steel pa. Kaya mabigat siya. So yung pedal na nilagay ko dito guys is nakalago sa 700 na. So mas maliit siya compare dun sa pag bumili kayo ng brand new nitong Phantom. So chain ko, Shimano na. Shimano chain. So guys, sana nagkaroon kayo ng idea sa pag-assemble ng road bike. So sa dulo ng video nito, ilalagay natin kung magkano lahat ng nagastos natin. So ang una kasing ginawa is naglista ako kung ano yung pwede nating bilhin. So guys, kung gusto nyo malaman kung magkano yung nagastos natin sa pagbuo ng ating project road bike, so please keep on watching and don't forget to subscribe and hit the bell button. So tara guys, bike check natin. So guys, ang una sa listahan natin ay ang ating Phantom frame. So wala nga lang nakalagay guys kung anong size niya. So pero pang siya, pang road bike, Phantom Explorer. So nabili ko yan guys na sa presyong 1,200 pesos. Buy and sell. Second hand na po yan guys. So next natin guys itong fork natin. So nabili ko yan, buy and sell din sa halagang 1,200. So kasama na yung cogs doon sa 1,200 na yon. Kasama na yung cogs. Kasi tao-tao lang naman din. So short reach na siya guys. Yan. Short reach na siya. Kaya mas maganda kaysa dun sa steel fork niya na naka-long reach. Rim set. So front and rear. So ang kinuha ko is yung OCR Girder 700C 36 holes. Yan. Double wall na yan guys. Then next guys yung ating tire. Gumamit ako ng Maxi Sierra 700C by 23C. Front and rear hub. So naka Shimano TX500 cassette type na siya guys. Alloy na yan guys. Front derailleur. So ang kinabit natin ay Shimano Tourney TX dual pull. So nasa ilalim kasi yung aking cable. At ang ating rear derailleur naman guys, Shimano Tourney TX. Ang ating chain ay Shimano IG31. So yan guys. IG31. Brake caliper. So ang kanyang brand ay ZTTO. So na-order lang natin yan sa Shopee. So guys, ito yung sa back brake caliper niya. So kung mapapansin nyo guys, nag-modify na lang ako dyan ng aluminum adapter. Kasi kung yung frame natin is long reach siya. Kaya ayan guys. Nagawa na lang ng adapter dyan. Para medyo lumapit yung ating brake caliper. Kasi yung ginamit natin is yung short reach caliper. Next guys is yung seat post. Brand niya, Sunpeed. Nabili ko yan, 150 lang. Saddle, yan. Nabili ko yan ng 200 pesos sa buy and sell. So yun guys yung aking drop bar na galing sa Giant 25.4 mm. Nabili ko siya ng 300 pesos. Next guys is ang ating pedal, Ragusa 700. Seal bearing na siya guys. So mas maliit siya kaysa sa pedal ng mountain bike. Headset, ang brand niya is Tactical 34mm. So nakuha ko yan sa halagang 480.
Brand new siya nakuha. Kaso dito ko na po nabili sa bike shop malapit dito sa amin. Kaya medyo may kamahalan na po. So guys, yung stem natin is galing lang sa luma kong bike. So unbranded stem. So stem spacer guys, dalawa. 20 pesos, isa lang yan. Nabili natin sa Shopee. Power tape. So nakuha natin yung sa Shopee sa halagang 222 pesos. So guys, next natin is yung ating shifter. So, yung una kong bukas inyan guys is naka-thumb shifter pa tayo. So, yun, Shimano brand, thumb shifter. Tsaka yung order na rin niya na brake lever niya. So, ngayon is naka-STI na tayo. Ayan. Naka-STI na siya. Shimano Tourney. Tapos next guys is yung ating drop bar. So, hindi ko alam yung brand niya guys, pero oversize siya. Kaya ginawa ko na lang ng spacer. Yan. Ginawa ko lang siya ng shim. Alloy. Ginawa ko na lang paraan guys para mag-fit. Next guys, yung ating bottom bracket. Brand new siya. Seal bearing na siya guys. Sa halagang 380. Diyan ko lang po nabili sa malapit sa aming bike shop. Next po yung ating crank. So nabili ko siya sa buy and sell ng 300 pesos. So second hand na po siya guys. At last ang ating bottle gauge, 45 pesos. Nabili ko lang sa may Mr. DIY. Plastic lang po. So guys, kung mapapansin nyo, yung bottom bracket natin, yung hub at yung ating wheel set ay brand new. At yung ating headset, so mas okay pong mag-invest na lang kayo sa mga ganong parts, yung mga moving parts. So pati yung ating mga front derailleur at ating rear derailleur ay brand new po yan. So mas yun pala yung isa kong huling tip sa inyo. Mas magandang mag-invest na lang kayo sa mga moving parts natin, tulad ng mga wheel set at ating mga derailleur. Guys, nagtatanong kung anong bigat niya. So, tingnan natin guys. Ayan guys, umabot siya ng 12 kilos. So, kung hindi naman siya pang compete guys, siguro okay na yung ganyang bigat. So, kung bibili ka ng pang compete, is doon na kayo sa carbon fiber. Mas magaan po kasi yung guys.